Naaalala niyo po ba ang event kagabi? Ano ba meron kagabi? Di niyo alam? Kagabi, nakaupo ako sa labas, mahangin eh. Sabi ko, ang ingay naman, ba't may mga nagpapaputok? Ano ba meron? Meron palang New Year kahapon, meron palang Chinese New Year, ano? At ikalawang New Year na po ito. At pag pinag-uusapan po ang New Year, marami pong paniniwala ang tao pagdating po sa New Year. At isa po itong paniniwala na to. Paniniwala ng tao ay ganito, kapag nagsimula ka ng tama pag New Year, tuloy-tuloy na yan sa buong taon. If you start right, then the rest will follow. Everything else will follow. Pag nagsimula ka ng tama sa taon, sa buong taon, okay ang magiging taon mo. Agree ho ba kayo dyan? Naniniwala ho ba kayo dyan? Ang pagsisimula ng tama sa bagong taon ay big deal sa mga tao. Kailangan tama. Kaya pati sa pagkain, pag bagong taon hindi ka pwedeng kumain ito. Bawal yan. Bakit? Ano sabi nila? Pag yan ang handa mo at yan ang kinain mo, buong taon kang, isang kahig, isang tuka ka buong taon. Pambihira, Hindi ka pwedeng kumain yan. Pwede mong kainin yan January 2. Pwede yan sa January 2. Huwag mo lang kainin ng January 1. Tignan nyo po. Huwag lang January 1. May ibang epekto na sa buhay mo yan pag kinain mo ng January 1. January 2, pwede mong kainin yan. O January 5, gusto mo kainin mo yan. Walang problema. Huwag mo lang kakainin sa simula ng taon. Tinan nyo po ang paniniwala. At para makumpleto ang kasaganahan mo sa buong taon, samahan mo pa nito. Bihira. Nakakita po ko yan yung actual picture po na pinicturean ko sa SM. Nakita ko yung mga prutas ngayon, nung nag-New Year, meron na ring verse. Kaya kayo, hindi lang kayo, pambihira, bilog-bilog na may verse pa. Pambihira, sangka pa. O di ba? Hinaluan na po ang paniniwala ng salita ng Diyos. Pambihira. Kasi ang paniniwala, pagkasimula tama, tuloy-tuloy tama. Now, sasabihin ba natin na sila lang ang ganon? Kristiyano rin naman. Tayo po, nagsisimula tayo ng taon, prayer and fasting tayo kasi gusto natin simulan ng taon ng tama. At ang atin pong konsepto dyan at bakit natin ginagawa po yan is because we believe it will prepare us for the year. It doesn't follow na kapag nag-prayer and fasting tayo, yung buong taon natin wala ng problema. Meron pa rin, pero nakahanda ka na. Amen po ba? Pinalakas ka na ng Diyos. Inihahanda mong sarili mo sa taong iyon. Pagpapala man yun o pagsubok na meron ng taon na ito, nakahanda ka dahil hiningi mo na ang tulong ng Diyos. Napakaganda po. Pero alam niyo po, ganito po yan. A good start does not guarantee a great finish. Ang magandang simula, hindi nagagarantiya po yan ng magandang katapusan o isang matagumpay na katapusan. It doesn't go that way. Hindi porke tama ang simula, yung dulo, maganda na. Hindi po Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Sa love life. Sa nagsisimula ang love life, syempre, it will all start with good. Tingnan niyo po yung mga celebrity breakups. Ilang celebrity ngayon, isipin niyo kung sino-sino sila ang naghihiwalay. Saan sila nagsimula? Nagsimula sila maganda lahat. Masayang-masaya sila. In love sila sa isa't isa. And then, what happened? A good start doesn't guarantee a great finish. And then, propose na, engage na, hindi pa natuloy. Pambihira naman, Sayang naman. Kilala nyo sila. Marami sila, naghihiwalay. At hindi lang sa celebrity yan, sa totoong buhay. At a good start doesn't guarantee a great finish. Kahit sa Bible po, meron yan. Mga Bible character, isa na po dyan si King Asa. Si King Asa ay nagsimulang maayos sa harapan ng Diyos. Naging matagumpay sa tulong ng Diyos. Pero dumating ang panahon, siya po ay nagkasala po sa Panginoong Diyos. Siya po ay may kaaway, yung King of Jerusalem, at
yung King of Assyria, King of Syria, kanya pong tawag dito, kanya pong binayaran para kumampi sa kanya. At yung pambayad po galing sa treasury ng templo. Tingnan niyo po ito po ang pagkakamali niya. Hindi siya, asa pa naman yung pangalan niya, pero hindi siya umasa sa Diyos. Saan siya umasa? Sa ibang hari. Hindi sa hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Doon siya umasa sa ibang hari. Kinuha niya yung mga kayamanan sa templo, binigay niya doon sa King of Syria para tulungan siyang ipagtanggol ang kanyang bayan laban sa kalaban niya. Tignan niyo po nangyari. Pambihira yan. Di ba? At dahil dyan, nagalit po ang Panginoon sa kanya. Hindi po natuwa ang Diyos. At alam niyo po ang ending ni King Asa, ang ending niya, he had a good start, but he had a bad finish. Nagkaroon po siya ng infection sa paa. And for 2 years, hindi po niya kinukonsulta ang Diyos. Hindi po siya umaasa sa Diyos ng kagalingan for 2 years until he died. Namatay siya nang hindi umaasa sa Diyos. Kaya mga kapatid, huwag tayong maging katulad ni Asa. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, umasa ka sa Diyos. Umasa ka sa Diyos. No? Huwag kang umasa sa sarili mong paraan. Ano po, even Bible characters would have a great start and end not in a good way. Ano ho? Hindi lang yan pati sa church. Sa church, nakakarinig pa ho ba kayo ng prayer meeting ngayon? Alam niyo noon, ang prayer meeting magsisimula, maraming tao ang magdadasal. Pero paglipas ng ilang linggo, buwan, unti-unti nang nag-e-excuse ang isa't isa at makikita mo, konti na lang po nagdadasal. Bakit wala ng prayer meeting ngayon? Kasi ganun ang nangyayari. Nagsisimula ng maganda, nagtatapos ng kakaunti na lang at hindi na nila maipagpatuloy pa. Ano po? A good start doesn't guarantee a great finish. Nasusundan niyo ba ako? Hello? A good start doesn't guarantee a great finish. Magsisimula, marami. Pagkatapos noon, ayawan na. Hindi na magdadasal. Ano po, ilan na lang matitira at susuko na rin sila. Ano po, what if you had a bad start? Paano kung sa taong ito, imbis na magandang simula mo, puro ka pagsubok, wala kang pera, nangihina ka, nag-i-struggle ka, you had a bad start. You're not like those people who had a great start. Paano ka na? It is a bad start for you. Now, parang ano yan di ba may kasabihan sa Ingles na you woke up at the wrong side of the bed. Parang nagising ka ng hindi maganda ang gising mo. Ibig bang sabihin, hindi na magiging magandang araw mo? Yeah. Kung hindi ba naging magandang gising mo, hindi ba magiging magandang araw mo? Minsan tayo po naiisip natin, kapag hindi magandang simula, hindi na magiging maganda ang dulo. Mga kapatid, a bad start doesn't mean we will have a bad day. Ano ho? So, are you struggling? You think you had a bad start. Others started well. They are way ahead of you. Lamang na sila sa'yo. At ikaw, nandun ka pa rin, you are really struggling. Ano ho? Alam niyo ho, let me give you a verse. Ano po, sabi po sa Bible, sa Job 8:7, sabi po dyan, and though you started with what? Anong simula niya? You started with little, not a good start. It was not a good start. Although you started with little, you will end with much. So, ibig sabihin, hindi nangangahulugang nagsisimula ka na konti lang ang meron ka, nagsisimula ka na hindi maganda, hindi nangangahulugang ang dulo niyan ay hindi na rin maganda. The Bible says, although you started with little, you will end with much. Ang tanong dito, ganito sa dulo ba ng taong ito, mas blessed ba tayo? Sa dulo ba ng taong ito, mas marami bang magandang nangyari sa buhay natin? Although we had a bad start, I believe because God is with us. Amen po ba? Naniniwala ko dahil kasama natin ang Diyos at ang Diyos ay gumagawa sa buhay natin at gusto ng Diyos na tayo ay pagpalain, paunlarin, mga kapatid. Although we may start with little, we will be ending with much. Ano po? Naniniwala akong pagpapalain tayo ng Diyos. Amen po ba doon? Pagpapalain tayo ng Diyos. Alam niyo po, marami pong biktima ng beginnings. Marami pong victims of beginnings. Isa ka ba roon? Na biktima ka ng simula?
Marami pong taong ganyan, biktima ng simula. Bigyan ko po kayo ng mga halimbawa ng mga tao na biktima ng simula. Meron pong taong biktima ng simula kasi hindi sila makapagsimula gumawa ng mga bagong bagay sa buhay nila. These people are victims of beginnings because they are afraid to start something new. Takot silang magsimula ng panibago. Mga kapatid, kaya nga may bagong taon para ino-orient ka, tinuturuan ka ng mga bagong bagay. Dahil pag hindi ka natuto sa bagong bagay, hindi mo ginawa ang mga bagong bagay, kapatid, ang taon mo ngayon magiging katulad nung nakaraan mo. Kaya pala maraming tao, ang buhay nila same-same lang. They are afraid to start something new, to do something new. Kapatid, ano ang gagawin mong bago sa taong ito? Na magpapaunlad sa'yo, na magpaparangal sa pangalan ng Diyos. Ano ang bagong gagawin mo sa taong ito? Nagbago na ang taon, maraming tao, hindi nila binabago yung ginagawa nila. Yun pa rin yung ginagawa nila. So life becomes boring. Life becomes stagnant because they are afraid to start something new. Kapatid, do something new this year. Amen ho ba? Do something new. Don't be afraid to start doing something new. Because if you won't do something new, you'll end up living the same life that you have lived a year ago. Nasusundan niyo po ba ako? Yung buhay mo nung nakaraang taon, yun pa rin na magiging buhay mo ngayon pag hindi ka nagsimulang gumawa ng mga bagong bagay sa buhay mo. Kaya nga may New Year eh. Para ma-experience mo yung bago. Ano bang bago? Tanungin mo katabi mo, ano bang bago sa'yo? Tingnan mo katabi mo, ano bang bago sa'yo? Kung wala nang nababago sa'yo, ano yun? Di ba? Ano yun? Wala nang nababago sa'yo? O wala kang gagawing bago, napaka-boring naman ang buhay mo. Same, rewind. Puro rewind ang buhay natin. Ano yun? Mga kapatid, don't be a victim of beginnings. Start to do something new. Gumawa ka ng bagong bagay sa taong ito na, hindi kahit anumang bagay, na magpapaunlad sa iyo at magbibigay ng kapurihan sa Diyos. Hindi yung kahit ano lang, ay gagawa ko kahit anong bagong bagay. Gagawin mo pala kalokohan. Hindi po yun. Bagong bagay na magpapaunlad sa iyo at magpaparangal sa Diyos. Do something new. Kahit yung mga bagay na ma-enjoy mo. Diba? Some people are just afraid to do something new. No? They become victims of beginnings. Pangalawa, merong mga tao, they become victims of beginnings because they wallow at their bad start. They wallow at their bad start. Nako kasi, simula ko, mahirap ako eh. Ibig ba sabihin, magiging mahirap ka na habang buhay? Hindi. Kasi traumatic yung childhood ko eh. Hindi na ito mabubura. Hindi totoo yan. Kaya nga sabi sa Bible, the old is gone, the new has come. Because of Christ. Tama po ba? Because of Christ. New things comes in our lives because of Christ. Don't wallow at your bad start. Kasi pinanganak ako mahirap, buti pa sila, mayaman sila. Nagagawa nila yan. Huwag mong gawing excuse. Kapatid, pag nabuhay ka sa excuse, hanggang doon ka na lang. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka mag-excuse. Huwag mo rin tanggapin na hanggang doon ka na lang. Amen po ba? Huwag mong tanggapin. Hindi ka papayag. Don't wallow at your bad start. Ay, naunahan na nila ako yan. Ayoko na tuloy tumakbo. Go ahead and run. Who knows, you might win. Tama ho ba? Don't just be at the starting line and say, kasi, mas magaling sila, maganda shoes nila sa akin eh. Yung shoes ko pangit eh. Hindi ito pang running eh. Go ahead and run. Diba? Don't be a victim of beginnings. Don't wallow at your bad start. Yung childhood mo, tapos na yun. Tapos na yun. Tama ho ba? Tapos na yun. Ito ka na ngayon, anong gagawin mo? Doon ka pa rin ba? Doon ka pa rin ba? Na hindi mo nakuha yun nung bata ka? Tapos na yun. Huwag mo na i-rewind. Walang mangyayari sa'yo. Huwag kang maging biktima ng simula.
Lagi kang nasa simula. Lagi kang nandun sa masaklap na pangyayari sa buhay mo. At pangatlo, by the way, sabi po ni Bill Gates, sabi niya, if you are born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. Sabi ni Bill Gates. Kung sinilang kang mahirap, di mo naman pagkakamali yun eh. Pero pagkakamali mo na namatay kang ganun lang, hindi ka na umunlad. Don't wallow at your bad start. God has a great plan for you. Amen po ba? God can bless your life. But He cannot bless you if you yourself don't want to move forward. Ano po? You just wallow at your bad start. You become victims of beginnings. Pangatlo, naging biktima ka kasi magaling ka lang sa simula. They are just good at starting. Marami pong tao, magaling lang sa simula. Sa pagmamahalan, ang galing magsimula sa pag-ibig. Pero, pag nagkasawaan, kalimutan na. Alam niyo, isa sa problema ng tao, yung pagkakasawa. No? Diyan nasusubok ang pag-ibig sa sawa. No? Ang totoong pag-ibig, walang sawa. Tama mo ba? Kaya nga, nag-asawa. Kawawa. Hindi, biro lang po. Biro lang po. Isa na lang po yun. Nag-asawa, walang sawa. Siya pa rin, pambira, araw-araw, ikaw pa rin, kakasawa na. Huwag ka magsawa. Kasi yun ang pag-ibig. Tingnan nyo tayo, wala tayong sawang mahalin ng Diyos. Tama po ba? Natisod ka nung isang araw, nagkamali ka, hindi ka na naman, pumalpa ka na naman, mahal ka pa rin niya. Wala siyang sawang mahalin ka. Ano po? God is, alam niyo po, alam kaibahan ng tao sa Diyos? Ang Diyos, hindi siya sa simula lang magaling. Tinatapos niya lahat. Sabi sa Bible, God never abandons the work of His hand. Pag gumawa ang Diyos, hindi niya bibitawan yon, tatapusin niya yon. Sabi sa Philippians 1:6, He who began a good work in you will be faithful to complete it. He who began a good work in you will be faithful to complete it. Ang Diyos na nagsimula ng magandang bagay sa buhay mo ay magiging tapat na tatapusin niya ang sinimulan niya maganda sa buhay mo. Yan ang Diyos natin. Pero maraming tao, magaling lang sa simula. Yun ang kaibahan ng Diyos sa tao. Ang tao magaling lang sa simula. Sino sa inyo may karanasan sa New Year's resolution? May karanasan ho kayo? At dahil alam ko na, lagi kayong bigo, nagsasawa na kayo mag-New Year's resolution. Ano? Magpapapayat ako this year. Di ba, mga ganun, mag-exercise na ako. Naku, magda-diet ako. Lahat ng mga pangako mo, mga New Year's resolution mo. Taon-taon kang bigo. Di ba? Kasi ang sabi po ay ganito. Sabi ng Time Magazine po nagsabi nito. Sabi ng Time Magazine, 80% of New Year's resolution fail by, anong buwan na po ngayon? So, February ngayon, malamang marami na pong bigo ngayon. Sabi niya, ganito gawin, magiging mabait na ako. Hindi na siya mabait, February pa lang. Yeah? Magiging mabuting anak na ako, February pa lang, hindi na. Di ba? Magiging ano na ako, ganito, magtitipid na ako. Ay, naku, February pa lang, ang dami ng utang. Yan tayo. Magaling lang sa simula. Nagiging biktima tayo ng simula. Hanggang simula na lang tayo. Hindi natin matapos. Mga kapatid, when you had a bad start, what would you do? What would you do when you had a bad start? Una po, be hopeful. Sabihin natin malakas, hopeful. Mapuno ka ng pag-asa. Mapuno ka ng pag-asa. Pangit ang simula, hindi pa rin walang pag-asa. Bakit? May maganda pang mangyayari sa buhay ko. Amen po ba? May maganda mangyayari. Bakit ko po sinasabing maging hopeful ka? Kasi po, pakinggan niyo po ito. Great stories often begins with a bad start. Ang mga magagandang istorya madalas nagsisimula sa hindi masyado magandang simula. Great stories, so be hopeful. Huwag kang mawala ng pag-asa kasi ang magagandang storya nagsisimula madalas sa hindi magandang sitwasyon. Kilala niyo ho ba to? Kilala niyo siya? Saan siya dyan? Kilala niyo? Hindi. Kawawa naman to. Sino yan? Si Manny Villar.
Di ba? Pambihira. Si Manny Villar. Nagsimula, nagtitinda sila ng hipon at isda sa Divisoria, taga-Tondo. Nag-drop out ng elementary, pero dahil gusto niya talaga magtagumpay Labas politika rito. Gusto niya magtagumpay. Alam niyo po, nakapagtapos siya, nalaman ko ang kanyang educational attainment. Nagtapos siya ng Business Administration sa UP, 1970. 1973, nagtapos siya ng Masters, dun din sa UP, ng Business Administration. Kaya palang galing. Kaya pala may Villar City. Kaya pala bilyonaryo siya. Simpleng tao, pero, di ba, bilyonaryo na ngayon. Ang ganda ng storya, bakit? Galing siya dun sa rags to riches. Di ba? Pero kung sinilang yan, bilyonaryo na, ano pa? Di ba? Wala nang magandang storya. Kasi sinilang ka, maganda na agad, paano pa? Di ba? And ako siguro, masasabi ko na lang, kita niyo yung development dito sa atin sa Las Piñas, may mga river drive, magagandang structure. Siguro tahimik lang pero magaling. Tahimik lang pero magaling. No. Labas politika po at di naman nangangampanya yan. Kayo ba mahilig manood ng movies? Kilala niyo ho to? Si The King, pambihira. Kaya sikat si The King, bakit? Ang pelikula niya, saan magsisimula? Yung aping-api siya, argabyado siya, gulpisarado siya. Sa dulo, panalo siya. Great stories often begin with a bad start. Tama po ba? So kung ikaw ay ganun ang simula mo, mahirap ka lang, marami kang problema, itinataguyod mo yung mga sitwasyon mo financially, lahat ng handicap na experience mo, hardships, don't worry, be hopeful. Because later on in life, it's not impossible for you to succeed. Amen po ba? Amen. It's not impossible for you to succeed. It's not impossible. Yeah. Tingnan niyo po sa Bible. Dadalhin ko na po sa Bible. Sa Bible, ang naalala kong story yan si Joseph the Dreamer. It was a bad start. Bago siya maging ruler ng Egypt, it all began with a bad start. Binenta siya ng mga kapatid niya. Naging alipin siya. Nabilanggo siya. All those things are bad start. Pero, sa dulo nun, it was a great finish. He had forgiven his brothers. He had saved many people from famine. And he became the governor of Egypt, a ruler of Egypt. A bad start and yet a great finish. So be hopeful, kapatid. Huwag kang mawala ng pag-asa. Amen po ba? Huwag mawala ng pag-asa. Siguro hindi na ako yayaman. Yayaman ka pa. Kasi pag nawalan ka na ng pag-asa, hindi ka na rin kikilos eh. Tama po ba? Tatama rin ka na rin mangarap eh pag nawalan ka ng pag-asa. Tama po ba? Hindi ka na rin magne-negosyo kasi nawalan ka na ng pag-asa. Huwag na huwag mawawala sa yung pag-asa mo. May pag-asa ka pa. Amen po ba? Walang taong walang kapag-asa kung marunong siyang umasa sa Diyos. Be hopeful because God can prosper you. Tingnan niyo po nung creation. Nung creation, hindi naman maganda yung simula ng creation eh. Yeah, basahin ko po sa inyo Sabi diyan, now the earth was formless. Verse 2a. Basahin ko muna. Now the earth was formless and empty, darkness was over the surface of the deep. So, ang beginning ng creation was not actually good. Sabi mo, Pastor, di ba yung una, verse 1, in the beginning, God? Of course. But God is not included. Why? God has no beginning, God has no end. Walang creator ang creator. Labas siya sa usapan ng creation. Tama po ba? Walang nag-create sa kanya. Siya ang creator. Now, pag pinag-uusapan natin ng creation, dito nagsimula ang creation. Verse 2, nagsimula ang creation, sabi diyan, now the earth was formless, empty, darkness was over the surface of the deep. Anong meron
nung nag-create ang Diyos na unang-unang nangyari, walang maganda. Anong meron? Formless, empty, darkness. Until God, the Spirit of God moved, and God spoke, and He said, "Let there be light," and there was light. And God said that it was good. It was good. God can make something good out of your life, even if you had a bad start. Tama po ba? God can do great things in your life. Alam niyo po, kasunod niyan, sabi ng Diyos, and God said, it was good. Good things came because of God. Pero nung simula, pangit ang mundong ito. Formless, empty, darkness was all over. But God said, that God spoke, and the Spirit of God moved, and creation was made. And God said, it was good. Great stories often begin with a bad start. At hindi ko malilimutan yung kwento ko sa inyo last week. We had a bad start traveling. And yet, we had a great travel. Unforgettable. But we really enjoyed that. Isasama ko na yon in the books, sa aking travel history. Naiwan kami ng eroplano. Nagbayad kami ng mahal. Nakakahiya. Pero alam niyo po, it was a bad start, and yet it was a great story. A great travel for our family. Great stories begin with a bad start. So be hopeful. Sabi ko nga nun, Lord, magiging masaya pa ba kami? Naging masaya pa kami. Naging masaya kami. So great stories often begins with a bad start. Pangalawa, after you became hopeful, be humble. Dahil naniniwala ko may pagdadalhan sa iyo ang Diyos na maganda. Naniniwala ko ang buhay mo hindi hanggang dyan lang. Tama po ba? Kailangan maniwala tayo doon. Alam niyo po, ang nagsisimula sa ating kaisipan at paniniwala ang pag-unlad. Pag ang isip mo at paniniwala mo ay hanggang doon lang, hanggang doon ka na lang talaga. Promise. Hanggang doon ka na lang. Pero kung ang kaisipan mo at paniniwala mo ay naniniwala kang pagpapalain ka pa ng Diyos at hindi ka hanggang dyan lang, mangangarap ka at tutulungan ka ng Diyos, kapatid. Hindi ka lang hanggang dyan. May gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Pero pag may ginawa ang Diyos sa buhay mo, maging humble ka. Be humble. Ano ho ba ang purpose ng beginning? Maganda sagutin to. Ano ba ang purpose ng beginning? Ano ba, bakit ba may simula? Para saan ba yung simula? Ano ba purpose niyan? What is the purpose of beginning? Let me show you 2 reasons why there is a beginning. Una po, may beginning kasi para ma-realize mo saan ka naroon ngayon. For you to realize where you are right now. Bakit po? Ulitin ko, there is a beginning for you to realize where you are right now. Bakit po? Kasi po yung beginning ang tutulong sa iyo mag-keep track ng progress mo. Yung beginning ang magsasabi siya, doon ako galing oh. Malayo na pala narating ko. Kapatid, malayo na ba narating mo? Masasabi mo lang malayo narating mo pag tinignan mo yung sinimulan mo. Layo na pala. Doon ako galing oh. Your beginning helps you keep track of your progress. Sa buhay na ito, kailangan may progress tayo. Amen po ba? Whether sa Christian life natin, sa financial aspect, or sa anumang aspeto ng buhay natin, there should be progress in our life. And looking at our beginning makes us realize where we are right now. It helps you keep track where you are right now. At dito na pala, layo na pala narating ko. Malalang, ay, isang hakbang lang pala ako dun sa sinimulan ko. Doon ka lang pala. Yan ang dahilan ba't may beginning. Para alam mo kung may progress ang buhay mo. Pangalawa, it helps you realize where you are right now. Pangalawa, so you could remember where you came from. So you could remember where you came from. San ka ba galing? Yan ang tanong eh. Kaya po, alam nyo, importante alam natin saan tayo galing. Saan ba ako galing? Baka may sumagot sa unggoy ha.
Hindi po totoo yun. Bakit naman ganun? Galing tayo sa unggoy. Bakit may unggoy pa rin? Hindi sila naging tao. Kawawa naman yung mga unggoy na hindi naging tao. Napakapalad natin. Unggoy tayo, naging tao tayo. Di ba? Pero kawawa yung nasa Manila Zoo. Di ba? Unggoy siya, hindi siya naging tao. Hindi totoong galing tayo sa unggoy. Unggoy lang nag-isip nun. may kaunggoyan yung nag-isip nun, ewan ko ba. Ano? Saan ba tayo galing? Alam nyo, ito po ang sabi ng Diyos. Tingnan nyo po, ang Diyos na intindihan niya saan tayo galing. Lingunin mo nga katabi muna, sabi mo, saan ka galing? Saan ka galing? You know, mukhang, di naman mukhang galing sa ano yan, di ba? Alam nyo ho, ito ang sabi ng Bible. For He knows how weak we are. Sino nakakaalam ng weakness mo? Diyos. At ano kasunod? He remembers we are only dust. Wow, pambihira. At hindi yan, ha? Beginnings helps us realize where we are right now, but it also helps us remember where we came from. Where we came from. Saan ba tayo galing? Saan ba tayo galing? Sabi ng Diyos, alam niya, galing lang tayo sa alabok. Lupa lang tayo. Kung hindi po tayo hiningahan ng buhay ng Diyos, wala tayo. Kaya para magmamayabang tayo sa naabot natin, nakakahiya po sa Diyos. Kasi lahat po tayo alam ng Diyos. Kahit naging bilyonaryo ka pa, lupa ka pa rin sa dulo ng lahat ng ito. Lupa lang tayo. Alikabok tayo. Alabok, yun lang tayo. Diba? He remembers that we are dust. But we do not remember it. Why? Sumagi na sa utak natin yung mga naabot natin at nakamit natin kung sino na tayo ngayon. Diba? Hindi na tayo nasa bad start. We are successful right now and may titulo na tayo, may talento na tayo, may posisyon na tayo, may kayamanan na tayo, hindi naman natin naaalala na tayo po ay alikabok lang. Tapos ang yayabang ho nating lahat, sama nyo na ang pastor. Diba? Ang yayabang. Alikabok lang pala. Pag na-realize mong alikabok ka lang, dahil kung hindi tayo alabok, galing lang tayo sa lupa, hiningahan tayo ng Diyos, nagkabuhay tayo. Kung hindi natin naiintindihan yon, magiging mayabang talaga tayo. Tama ho ba? Lalo na pag may narating ka na sa buhay. Lalo na pag nandun ka na, malayo ka na sa iba. Alikabok lang tayo. Kaya yung mga bata, maraming youth dito pambihira. Tanong ko sa iyo, saan ka galing? Para ang magulang mo, tatratuhin mo ng hindi maganda, tandaan mo saan ka galing? Bukod sa galing ka sa alikabok, may magulang kang pinagmulan na nag-alaga sa'yo. At yun ang ibabalik mo. Sisigawan mo, lalabanan mo, hiyang-hiya naman ako sa'yo. Di ba? Hiyang-hiya naman ako sa'yo. Hindi mo naalala saan ka galing. Kung pinabayaan ka kaya na magulang mo nun, di ba? Ipinamigay ka, paano? Sige nga, malin mo magulang mo. Dahil alikabok niya, mama, bukas mo kaliwa, wala na rin yan. Di ba? Una-unahan lang. Parang seryoso nyo. Yeah. Alalahanin natin to, mga kapatid. Tanggal ang yabang natin. Yeah. When you remember where you came from, it makes you grounded. And when you remember where you came from, it makes you grateful. Lord, malayo narating ko. Lord, salamat sa talent na binigay mo Lord, salamat It makes you grounded and it makes you grateful. What are you grateful for, kapatid? Kaya sana nga po, gratefulness ang marinig ni Lord, hindi po complain. Lord, bakit ganito, bakit ganon? Kapatid, be grateful. Di ba? Maging grateful ka. Lord, salamat, buhay pa ako.
Yeah. Thank you, Lord. Marami man akong problema ngayon, pero buhay ako, may pag-asa ako. Di mo ako pababayaan, Lord. Amen ho ba doon? It makes you grounded, it makes you grateful, knowing where you came from, knowing that although you had a bad start, hindi ka kinalimutan ng Diyos. Ano ho? Tandaan po natin, pride will always gift you, reregaluhan ka nito ng isang pangit na katapusan. Ano? Pag binasa nyo ang Bible, pride will always gift you with a bad end. Ano po? Bigay ko po sa inyong halimbawa si Uzziah. Ano po? Si Uzziah, yung isang hari din po. Kasi marami pong hari na nagsimula ng maganda, natapos ng hindi maayos. Sabi diyan, but Uzziah he became what? He became powerful. So ayan na. Pag naging powerful ng tao, eto na. His pride led to his downfall. He was unfaithful to the Lord God, to the Lord his God. Anong ginawa niya? And entered the temple of the Lord and burn incense on the altar of incense. Yung templo po kasi ay iba po, ang nagtatrabaho sa templo, priest. So yung incense, hindi mo pwedeng sindihan yon, priest lang ang pwedeng gumawa nun. Now, hari po siya, gusto niyang gawin yun. Wala kayong pakialam. Gusto kong magsindi ng insenso. Nire-rebuke po siya ng mga priest. Dahil ayaw niya, pampihira. Hindi po siya pumapayag. Alam nyo, kinetong siya on the spot. Kinetong siya. Ketong. At dahil yung ketong nakakahawa nung unang panahon, wala pang gamot, siya po ay sineperate. In-isolate po siya hanggang kamatayan ho niya. Naka-isolate siya. Sad ending. Bad end. Sayang, ang ganda na sana. Tinamaan ng pride. Ano po, kaya yung talento natin, posisyon natin, kayamanan natin, wag natin ipagmamalaki. Amen ho ba? Saan man tayo nakaabot, naging maganda man ang taong ito, purihin natin ang Diyos. Maging mapagpakumbaba lang po tayo. Dahil baka, pag ang tao po ma-pride, unfaithfulness will be his problem. Magiging unfaithful siya kasi hindi na niya alam ang limitasyon niya. Ano ho? Ito po ang dapat natin maunawaan. It's not how you start that's important, but how you finish. It's how you finish. So titignan mo, pagtapos ng taon, 2024, loobin ni Lord, buhay pa tayong lahat. Lord, simula ako nung January. Bilis ng araw. Bilis pa naman ang araw ngayon. But now here I am. I'm a much better person. I am more blessed today. And I'm grateful, Lord, for all the things you have done. It's not about my start. It's about who you are at the finish. Ano po, at end of the year, we will see, Lord, dami mo nang ginawa sa buhay ko. Ang dami ko na rin nagawa para sa iyo, Panginoon. Purihin ka. Ano ho? It's not how you start that's important, but how you finish. Babalikan ko lang po yung verse. Sabi po dyan, and though you started with little, you will end with much. Nawa po, yan po ang ating taon ngayon. We're starting little, but we will be ending with much. So be hopeful, be humble. At kung tama ang direction mo, kapatid, importante, kasi ganito yan eh. Hopeful ka nga, humble ka nga, mali naman direction mo, pambihira. You be on the right direction this year. Be on the right direction. Dahil pag mali ang direction mo, sa kapatungo, di ba? Mapapahama ka lang. As long as you are moving in the right direction, maniwala ka, the best is yet to come sa buhay mo. Ngayong 2024. Amen o ba doon? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Purihin po natin ang Diyos. God, hallelujah. Hallelujah, Lord God. Indeed, Lord God, we will just rely on you, Panginoon. For you are our champion, and let's just worship God. Can we just open our mouths and worship God? Hallelujah. You are my champion. When I'm weak, I am strong. Jesus Christ, my conqueror. And victories when I call.
clap those hands. And you were my champion. When I'm weak, I am strong. Jesus Christ, my conqueror. You're my victory. Victory's when I go. The one who is in control. Jesus Christ, my champion. We sing, you are Jehovah Elroy, the God who sees. You are Jehovah Shammah. You are with me, and you are Jehovah Nissi. You are my victory, and you are Jehovah Elion, Lord Most High. You are my champion. When I'm weak, I am strong. Jesus Christ, my conqueror. And victory is when I come, the one who is in control. Jesus Christ, my champion. Hallelujah. Lord, we believe that you are here with us today. Whenever we worship you, Lord, we may not see you, but you are with us, Lord. Panginoon, I pray for your people today who came to worship you. Panginoon, you know their situation. You know, Lord God, ano po ang kanilang mga struggles ngayon, Lord God. At Panginoon, today, Lord, I pray for your people now, right now, Lord God. Lord, dalangin ko po ang kalakasan mo, ang katagumpayan mo, ang igawad mo sa kanila. Lord, kung meron ditong nawawalan po ng pag-asa sa kanyang sitwasyon, Lord, buhayin niyo po ang pag-asa sa puso niya, Lord God. Maging buhay po ang pag-asa niya sa inyo dahil kayo po ay buhay at makapangyarihan sa lahat at may magagawa kayo sa aming pong kalagayan, Panginoong Diyos. Lord, we believe, Lord God, that you are moving today sa buhay po ng bawat isa na naririto, Panginoon. And Lord, salamat po sa inyong salita, Panginoon, na maaari ngang hindi maging maganda ang aming simula, pero hindi naman yun ang kabuuan ng istorya. May gagawin ka pa sa buhay namin, Panginoon. Sa dulo nito, Panginoon Diyos, ang buhay namin ay may pag-unlad, may pagpapala, Panginoon, at may papuri sa iyong pangalan. Dahil, Lord, dinala mo kami, Panginoon, sa mas maayos na kalagayan, Panginoon. Lord, I speak blessing to your people today, Lord God. Pabaunan niyo po ng inyong masaganang pagpapala ang inyong mga anak, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka namin ngayong hapon at ito po ang aming pagsamba sa iyo, O Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen at Amen. Sige po, palakpakan nga po natin ang malakas ang Panginoon.